Magandang araw mga katito-katita dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayong umaga guys, bali alas 8 pasado lang to ng umaga, araw ngayon ng Biyernes. Lumabas tayo at pupunta tayo sa isang pamilihan ng mga Pilipino, yung tinatawag na bata. Actually, hindi lang naman siya talaga pang Pilipino. Iba-ibang lahi rin. Marami rin man talagang namimili at nagsha-shopping sa area na yan. Dahil bukod sa affordable at dyan na rin matatagpuan yung pamilihan ng mga Pilipino. Sa mga oras na to, pumunta muna tayo ng shop namin para tawagin yung aming driver kasi dito siya nagre-ready at dito siya naliligo. Actually, lahat kami dito may mga banyo sa aming accommodation. Kaya lang dahil nga sa laki ng company namin at sa dami rin ng mga tauhan, minsan mag-uunahan na lang talaga kayo sa CR. Kaya yun ang kailangan, wala tayong magagawa kundi maghintay. Kaya ang ginagawa ko, ayan, nandito na kami sa may sasakyan, biyahe na kami. Siguro kung mga traffic, aabutin ka ng halos siguro 15 to 25 minutes. O 15, ganyan, 15 to 25 minutes nga. At ngayon, nakarating na tayo. Dito na tayo ngayon sa Bata, dito sa Riyadh, Saudi Arabia, dahil pupunta rin tayo ng padalahan o sa bangko sa remittances para ipadala natin yung gagamitin na panggastos ng aking anak para sa kanyang pag-aaral. Papadala natin kay ate. Kaya ngayon guys, kung mapapansin nyo, alas 8 pasado pa lang to, medyo hindi pa masyado materik ang araw at medyo mababa pa kaya hindi pa siya ganong masyado kainit. Lalo na itong suot natin, medyo makapal. At dito yan siya sa may Bilagyo, sa first floor as mismo guys. Dito siya matatagpuan dahil dito mo makikita ang Ersal. Ang Ersal dito na remittances guys, mas mabilis siya at madali. Although parehas lang naman siya sa mga tahawil, ang kagandahan lang dito, hindi ka napipila ng marami. Pare-parehas lang yan. Kaysa sa pumila ka sa tahawil, aabutin ka ng oras, nakakain yung oras sa paghihintay mo. So, bakit hindi natin subukan sa Ersal na lang at maganda? Kaya dito ako sa Ersal nagpapadala kasi hindi na siya masyadong hassle sa oras. At pagkatapos nga nating nanggaling sa Ersal ay pupunta naman tayo sa market, sa Such Market. Dito sa Such Market, dito mo mabibili halos lahat ng pagkain Pilipino. At lahat ng mga Pilipino na pumupunta dito at namimili ay talagang natutuwa sila kasi affordable. Affordable po yung nabibili natin. Hindi siya katulad sa mga iba na medyo mababa man o mataas pero hindi ka makakasabi kung talagang maayos o maganda yung lalo na mga isda o karne. Kaya dito naman sa Saudi hindi naman gumagawa ng mga illegal na gano'n kasi mahigpit po talaga ang health dito. Kaya inaalagaan talaga ang mamamayan. Yun ang kaibahan dito guys. Mahal na mahal ng gobyerno ang lahat ng mamamayan dito. Legal ka man o illegal. Kaya lang sa panahon ngayon, kapag illegal ka, mag-ingat na lang po tayo dahil nagkakahulihan po, lalo na sa mga katulad natin na member ng LGBTQ, ingatan po natin ang pag-alagala sa labas kasi anytime, any moment, legal ka man o hindi, talagang dadamputin ka nila kapag alam ng mga pulis na member ka. Kasi maghihigpit ngayon ng Saudi Arabia dahil iniiwasan ang paglaganap ng sakit na katulad ng tinatawag na alam nyo na yung mga AIDA, kaya dito sa Saudi medyo mahigpit sila ngayon. Kasi guys, actually hindi naman dapat talaga magkakaroon ng kahigpitan pagdating lalo na sa mga nagtatrabaho ng massage. Kaya lang nagkakaroon talaga ng problema dahil nga sa iba na naglalagay pa ng mga apps o sumasali sa mga application tapos nagpo-post ng kanilang mga katawan, hindi na lang makontento sa kanilang trabaho o sa maliit man na kinikita at least nakakatulong sa pamilya at nakakabuhay na, naghahangad pa ng sobra-sobra. Ito ang such market, kung mapapansin nyo, medyo marami na rin talaga din siyang tao sa mga ngayon, pero hindi siya ganun pa kasikip. Medyo maluwag pa at maalwan. Kasi hindi pa oras ng sahuran, pero kung oras na ng sahuran at nagkataon na araw ng Biyernes, talagang hindi ka makakakilos dito ng maayos. Ito, binibili natin yung Piari soap, nagawa siya sa turmeric at tawagin siya sa Arabic ay kurkum, at bumibili rin tayo dito ng iba pang mga sabon, katulad ng mga Dr. Wong, kasi maganda siya sa skin, at Habibi soap, maganda siya guys. At dito mo rin makikita lahat ng mga iba't ibang klase ng mga
pagkaing Pinoy guys, katulad ng mga noodles, mga sardinas, ang dami dito. At ito yung mga fresh na isda, marami ring fresh at meron din namang mga naka-frozen. Pero mostly na binibenta dito ay talagang sariwa kasi hindi siya pwedeng magbenta ng hindi siya sariwa. At dito umikot din tayo dahil maghahanap tayo ng hotdog na para kasali sa pagkain ni Bella. Pagkain na rin natin ng almusal at bibili rin tayo ng gulay. Nakakita ako dito sa area na to ng nakabalot na sari-saring gulay na pangluto ng pakbet. Kaya bibili na rin tayo. At ngayon hinahanap ko yung Habibi soap guys kasi kailangan ko yung Habibi soap. Ito siya guys, effective talaga siya. 3 piraso, halagang 35 real na. Sa pumapatak ng 500 din yun guys. Pero sa Pilipinas, mura lang yun. Ito yung mga Piari at saka yung Dr. Wong. Ito dito tayo dadaan sa likod at ito yung mga ibang lahi dito sa nagtatrabaho. Halos kasagaran din naman dito iba-ibang lahi. Meron din mga Pilipino. Pero mostly talaga mga Indian or Bangladesh kasi sila yung mas medyo mababa lang ang sahod kaya sila yung mas marami dito. Dito tayo dumaan sa likod ng Sach Market kasi kung dadaan tayo sa harap medyo crowded nga ng konti at lalabas tayo at pupunta tayo sa isang restaurant na tinatawag dito na Blue Ribbon. Dito ako nabili guys kasi bukod na masarap, ito naman yung Lapas Bachoy, bagong open lang siya. Hindi ko pa nasusubukan kasi bagong-bago pa lang yan. At dito tayo, bumili tayo ng suman kay ate. Sabi ko, ate, magbibideo ko, natakot si ate. Hindi ko alam kung bakit. At ito yung ating kaibigan dito sa Blue Ribbon, Pilipina. Dito sila yung nag-aasikaso dito at yung Nepal. Yung Nepal na yan guys, medyo matagal na yan siya dito sa Riyadh. Lagi akong nabili sa pagkain dito sa Blue Ribbon. Yan, nakikita ko siya. Maraming salamat nga pala sa mga nanonood, sa mga nagla-like and follow and share sa akin, sa mga nagbibigay ng stars. God bless you all guys. Nakamonetize na po tayo. Tuloy-tuloy lang ang pangarap. Huwag po tayong maniwala sa iba na kapag maikli ang video, pwedeng mag-viral. Huwag po natin hangarin yung pagbabiral agad. Ang hangarin po natin ay gumagawa tayo ng content araw-araw. Salamat naman sa Diyos at may pumapasok na rin siya na kahit paanong dolyares o dollars. Kaya medyo natutuwa ako. Kasi kung papansinin niyo yung approximately earning ko, nagsimula ako ng May 3 dahil na-aprobahan ako May 3, starting ng sahod ko. Kaya nakita ko maganda yung pumapasok ng mga dollars. Pag maganda rin pala pag mga long form. Maraming salamat. God bless you all guys. Naway patuloy kayong manood, suportahan o